Karoon ako na anxiety. Umabot sa point na pumasok na sa isip ko na magpapatay na lang kaya ako. Itong store na to, sabihin ko talaga, hindi lang 100 beses ko sinabing i-close ko na yung store. Yung puhunan ko lang dito talaga is lasa lang talaga sa kasipag. Hello po, ako po si Larina, owner ng Fuengs. Ito po yung mga ino-offer namin na menu. Butter shrimp, lechong kawali sinigang, boneless honey glaze, buttered chicken, crispy sisig, whole Fuengs, ala max po ito talaga. Boneless, garlic parmesan, pancit canton po na isa sa mga bestseller namin. Beef broccoli, lalo na po itong crispy pata po na crispy po talaga siya, malambot po. Lechong kawali, binagoongan po, isa din po sa aming bestseller po. Sa gulay po namin, chop suey po. Meron din kami dito, bilaot, mga food tray po, pang maramihan po. Open po kami talaga daily, 10 a.m. to 9 p.m. po. Location po namin, Poblacion 4 po, harap po mismo ng Barangay Hall ng Poblacion 4 po. Nagsimula kasi ito, may pinagtrabaho na ako na ganitong kainan. Pinsan din namin yung may-ari. So, inabot ako doon ng 12 years. Nag-decide kami ng misis ko na, sabi ko, subukan ko kayo magtayo ng sariling business din. Kasi siyempre, mahirap din na pag nagtatrabaho ka lang talaga. Nag-resign ako, tapos pahinga muna ako mga 3 months. So, una talaga naming pesto dito na sa Philippe Calderon. Second floor po kami, maliit lang po yun. Ang lang namin doon, puro lang kami deliver. So yung ibang mga customer kasi naghahanap din ng dining kasi yung pesto namin doon maliit lang, nasa second floor sa taas, hindi rin pansinin. Nag-decide din kami ng misis ko na maghanap ng mas malaki konti. So nakita namin itong pesto dito sa Poblacion 4 po. And then ito nga po, nagkaroon kami ng dine-in. Ito, nag-add din ako ng ibang mga menu po. Nagdi-deliver din po kami buong tansa po. Pag sa labas na po, lalamod na po yung ino-offer namin. Pero dito sa buong tansa po, nagdi-deliver po kami. May sarili po kaming rider, may minimal lang na delivery fee. Yung kakaiba dito, yung lasa talaga. Yung lasa lang yung may pagmamalaki ko. Ako lasa lang talaga yung puhunan ko dyan. Walang kakaiba dito, lasa lang. Para sa'yo masarap. Di ba nag-start ako sa kabila? Habang ginagawa yung store namin, nagka-depression ako, nagka-anxiety ako. Hindi ako nakakatulog sa gabi. Siguro tulog ko lang noon 1 or 2 hours, gising na ako. Parang natatakot ako kasi mag-open ako. Kasi kung tutusin, wala kaming kakilala dito eh. Kumbaga, salta lang kami dito sa Cavite. Taga Las Piñas talaga kami. Ngayon, yung misis ko may nakuhang housing na Pag-ibig. Dito na kami nakatira. Tapos yung work ko kasi dati Las Piñas, pwede uwiin ako doon. Uwian kami. Kaya nag-decide kami na magtayo dito. Ito nga, nung nagtayo na nga ako, nagkaroon ako ng anxiety. Hindi ko alam kung magkiklik ba to. Kasi syempre, unang-una wala kaming kakilala eh. Paano pag nalugi? Kasi yung puhunan na yun, ipon lang namin yun. Ipon lang talaga namin. Sabi ko, pag hindi nag-click to, sabi paano na kami? Inabot ako 3 months. Pumapasok ako sa store, wala akong tulog. 1 oras lang yun. Tuloy-tuloy pa rin. Laban pa rin. Iyak ako ng iyak. Itong store na to, sabihin ko talaga, hindi lang 100 beses ko sinabing i-close ko na yung store. Ganun ako ka-distress, sobra. Kahit yung misis alam niya yan. Iba talaga pag yung andyan na. Kasi nung nagtatrabaho ako, sabi ko, madali lang pala mag-business. Kasi halos sa trabaho ko, halos ako din lahat doon eh. Ngayon nung napunta sa akin, sabi ko hindi pala kasi sa akin pala lahat eh. Siyempre may pinapasahod akong tao. O paano pag wala akong kinita? Paano ko sila mapapasahod? Grabe yung stress ko noon. Umabot sa point na pumasok na sa isip ko na patay na lang kaya ako. Kaya ginawa ko, nagpa-psychiatrist talaga ako. Nagpatingin talaga ako. May pinuntahan kaming isang nagsibo kami. May simbahan doon na malaking simbahan, nakalimutan ko na eh. Nagsulat na ako, sala gumaling ako. Yun, simula pagbalik nun, umukay na ako. Naging okay na, tapos yun, hanggang ngayon. Sabi ko, kaya pala yung iba hindi nila naintindihan. Makakaintindi lang talaga sa nagka-anxiety, yung nagkaroon ng anxiety. Doon ko nakaintindihan talaga na akala kasi nila yung okay ako. Yung pala, grabe yung utak ko talagang lumilipad. Yung inintindi lang ako ng misis ko. Siya talaga yung na ituloy ko talaga kahit sinabi ko pasara natin. Sige, pasara. Pero kinabukasan, gumigising pa rin ako niyan. Sige, papasok ako. Teacher pa yun. Isakto kasi nung time kasi na yun, nung nag-open kami online class yung misis ko, teacher. Kaya kahit puyat siya, nagtuturo pa rin siya. Sobrang worse yung nangyari niya. Pero at least, sabi nga ni God, tuloy nyo lang. Siyempre, wala namang imposible yan. Maliit lang na kainan to, tapos pinagsumikapan ko lang to. Sana tangkilikan nyo din yung mga food namin. At yung puhunan ko lang dito talaga is lasa lang talaga sa kasipag. Yun lang talaga yung puhunan ko dito. Ipapayo ko lang pala sa mga nagkaroon ng anxiety, depression. Laban lang tayo. Pray lang talaga, pray lang. Kasi yung sakit natin, walang ibang gamot eh. Ikaw talaga mismo yung magpapagaling sa sarili mo. Tiwala lang talaga sa taas. Pray lang talaga lagi. At ay mga kabangers, nandito tayo ngayon kay Fuengs House of Buttered Chicken dito sa may Poblacion 4, Tansa, Cavite. Titikman natin yung mga nagsasarap ang pagkain nila dito. Tikman muna natin yung kanilang kanton. May tsura pa lang oh. Grabe. Kain tayo. Grabe sarap. Para kang nakakain sa mamahaling resto. Dami na ring sahog. Saktong-sakto lang yung lasa.
Panalo. Tikman naman natin yung kanilang sisig. Lagay natin dito. Crispy. Malinamnam. Tsaka medyo maanghang-anghang. Tsaka hindi siya masyadong mamantika. Ayun. Kung gusto mo naman ng mga gulay, meron din sila dito chop suey. Pati gulay nila dito, grabe, quality nga. Tikman natin yung kanilang binagoongan. Ayan, grabe, ang dami ng serving, no? Parang yung mga pagkain nila dito, good for sharing na lahat, eh. Sarap, manamis-namis. Tsaka lasang-lasa mo yung bagoong. Ang lambot din ng karne. Beef broccoli. Ayan, oh. Ang lambot ng baka. Sarap. Tikman naman natin yung kanilang garlic shrimp. Parang wala ka nang hahanapin dito sa kanila, eh. Lahat ng gusto mong kainin nandito na. Sarap din ang pagkadali, ah. Kasi ang kanin ko. Tikman natin yung kanilang lechong kawali sinigang. Grabe, at may laman, oh. No? Natin. Lambot din. Sarap ng sabaw nila. Maasim, talagang gising ka dito. Ito yung boneless honey glaze. Juicy, dito yun. Sarap nung honey glaze nila. Kasi hindi sobrang tamis nung lasa. Tikman naman natin yung kanilang buttered chicken. May graving kasama to. Yun. Tikman natin. Complement sa gravy. Ito kasi chicken, medyo salty ng konti. Pero pag sinausaw mo doon, bumabalanse yung lasa. At ito na yung kanilang chicken alamax. 390 pesos. Grabe, malaki na yan, ah. Ayun nga. Tingnan mo yung texture niya. Kala mo dry, pero pag ginanyan mo, binuklat mo, talagang juicy pa yung loob, oh. Grabe, solid yung lasa. Ba't ka pa pupuntang Max's? Nandito lang sa Tansa ang hinahanap mo. Sarap nga, legit. Wala nga lang biro. Lutong-luto yung loob, ah. At ito yung kanilang crispy pata. Ay, grabe lutong. Maraming sibuyas at sili. Wow, panalo. Pa natin. Sama natin yung sili. Grabe, sobrang lutong. Malutong, malambot, juicy. Ayun, oh. Grabe yung laman. Kanina pa sa nerve to, pero yung lutong niya, napakalutong pa rin. Ayan, bisita nyo na dito kay Queng's House of Buttered Chicken at iba pa, napakasol dito mga lods. Panalods. Paano? Ubusin muna namin to.